si Pangulong Marcos po ay pinasa na ngayon o pinirmahan na po ngayon ang national budget para sa 2025. At katulad po, hindi po tayo umaasa na may malaki pong pagbabago rito unless nasabihin ni Pangulong Marcos na binabalik ko yan sa inyo, ayusin nyo. Kaya po yung sinasabi na pinag-aaral na mabuti, dalawa lang pong item ang binito ni Pangulong Marcos. Alam niyo po, ang katotohanan, hindi po talaga, once po na tinanggal ng Congress, yung mga budget na yan. Kaya po yung mga controversial, halimbawa po yung budget po natin sa PhilHealth, na siniro po. Pag pakikinggan nyo si Jam Magno, lilituhin lang kayo kasi siya rin lito rin. Wala pong kinalaman kahit na po ano itawag nyo riyan, kahit na tawag nyo pa riyan ay kung ano-ano. Zero po ang budget ng PhilHealth sa General Appropriations Act. No? Yun lang po ang katotohanan. Zero po. Ngayon, ang tanong natin, pag nangolekta kayo ng tax, dito po sa tinatawag natin sin tax, yung mga 80% po ng sigarilyo o mga tobacco products, tax po yan. Direkta po yan sa PhilHealth. Saan po mapupunta yan kung siniro nyo po yung PhilHealth? Ibig sabihin, hindi po pwedeng tumanggap ang PhilHealth mula po sa national government. Appropriated na po yan. No? Appropriated na po yung mga taxes. Certain amount ng taxes ay mapupunta po para sa PhilHealth. Ngayon, kung bawal po, pati alak, tama, pati alak. Ngayon, kung bawal po, o siniro nyo po, wala pong pupuntahan yan. Kaya po napakalaking usapin yan. Saan po mapupunta yung mga budget? Alam po ninyo, yan nga po yung problema dyan. No? Tapos, ang pwede lang po sanang ibito, yun din pong pagtataas po. No? Hindi po kasi po pwedeng ibito yung tinaas lang. Kaya stay po yan, yung pong tinaasan nila yung budget ng Senate at saka ng House of Representatives, hindi po pwedeng magalaw yan unless na isesiro ni Pangulong Marcos yung tinaas. Kaya halos wala pong magagawa si Pangulong Marcos eh. Ang nakikita lang sana natin, no, na pwede niyang ibito na talagang may epekto sa atin, yung pong akap. Kasi buo po yun eh. Pwede niya pong ibito sana yun. Kaya lang, hindi niya rin po binito. Kaya wala po talaga. Nasunod po. Tama na naman po ang tama na naman po si Vice President Sara Duterte nang talagang nasusunod sa pagbabudget ng Pilipinas. Hindi po Pangulo, hindi po kung sino. No, si Martin at si Saldico. Yung pong pautot nito ni Grace po at saka ni Waiter Escudero, ano lang po yan, pautot lang talaga, no? Pautot lang talaga dahil lahat po ng kagustuhan ni Martin at saka ng julalay niyang si Saldico, ayun po ang nasunod sa budget. May akap, may sangkatutak, mahigit pong 500 billion ang naging ayuda natin ngayon, no? Tuloy-tuloy po 'yan. Lumaki rin po ang budget ng DPWH, pero in fairness po, meron pong binito, no? Ito po, nagbito po ng halagang titignan lang natin kasi kapapasok-pasok pa lang po nito, 26.065 billion ang binito mula po sa DPWH. Ako, tansya ko rito, kaya po binito tong item na to na 26 billion para po walang maging usapin na ang pinakamataas na budgetary o binadgetan, kasi ayon po sa Constitution, dapat po education. No? So yan po. So lahat po ng kinaltas sa DepEd, kaltas na po yan. Wala pong kakayahan yung Pangulo na magdagdag ng budget. Ang kaya niya lang po, i-veto yung mga, kaya ang inaasahan ko lang po talaga rito, na pwedeng i-veto sana na may silbi, yung akap. Kaso, sabi nga natin, what Martin wants, Martin gets. Hindi naman po natin sinasabi na may pangunahing kasalanan nito si Martin. Yan nga po ay sa buwatan ng kanilang pamilya, Pamilya Marcos, Romualdez, Araneta.
yan po ang may control ng ating pagbabudget, no? Kaya po hindi po pwedeng isisi lang yan kay Martin, hindi po pwedeng isisi lang yan. Yung mga binanggit ni BP Sara na mainit sa kanya, yung tatlo. Yun po si BBM, si First Lady at saka si Martin Romualdez. Yan po yun. Yung tunay po may kapangyarihan sa Pilipinas pagdating po sa salapi, yan pong apat, BBM, First Lady, si Martin at saka to si Saldico, sila pa rin po ang nasunod sa ating pagbabudget. Kaya wag nyo pong ano yan, hanapan po ng ilulusot nyo yung amo nyong si BBM. Lahat po yan, magkakasabwat po yung mga yan. No? Tuloy po ang ligaya, tuloy po ang pamimigay ng ayuda ng ating mga politiko. Iyan. Okay. So, wala pong gano'n naganap dyan. Napirmahan na po yan. Batas na po. Wala rin naman po yung dakdak ng mga senador. Wala po. Kaya nga po sabi sa inyo, no? Wag na po tayong magpatumpik-tumpik sa darating po na eleksyon. Alam nyo na kung sino dapat lang ang ating iboboto. Wag po tayong boboto. Bakit po? Sabihin nyo, wala kang pakialam ba dun? No? Wala kang pakialam ba dun sa mga iboboto namin? O di sige. Bakit po ako makikialam sa inyo? Kung gusto nyo pong manatili yan, ito po tanong ko. Kasi alam ko po hanggang ngayon, no, sa inyo, may mga nag-iisip pa rin na hindi ko iboboto tong mga ibang kandidato ni Digong, ipoboto ko tong mga datihan ng kandidato ni BBM. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano po ang say nila sa ginawa po sa ating pagbabudget? Nagsalita ba man lang sila tungkol po sa paglilipat ng budget ng PhilHealth? Ito pong 117 billion na kinuha po sa PDIC. May nagsalita po ba dyan sa mga sinasabi niyong magagaling na senador? Definitely, yung mga tulfo po, wala pong sinabi yan. Yung tulpong nanalo, yung senador ngayon, yung tulfo po na tumatakbo, dalawa. Dehin Bokiki po tungkol po sa paglilipat ng pondo. O, kita nyo po yan, nangangampanya pa lang yung mga yan. Ibig sabihin, pag nanalo po yan, lalong walang gagawing aksyon yan. Ngayon nga, nang-uuto pa yung mga yan dahil nangangampanya pa, dapat nagsasalita sila, di ba? Sa mga katiwalian. Lalo na po dyan, may narinig po ba kayong sinabi ang mga yan? Yung mga tao yung mga tumatakbo po under BBM. Meron po bang sinabi ang mga yan tungkol po sa pagbebenta natin ng ginto? Tungkol po sa mga nawawalang flood control project? Dehin Bokiki po lahat yan. Lahat po na sikat. Tito Soto, Lacson, Pacquiao, Boy Budots, Revilla, Lito-Lito, Lapid-Lapid, Tulfo Brothers. Wala pong sinasabi lahat yan. Baw lang ng baw yan. Lalo na po pag nanalo na yung mga yan. Imbes nga ngayon, di ba? Sa totoo lang po, yung mga politiko, pag panahon po ng kampanya, yung gusto ng mga tao na marinig ang sinasabi nila, wala na po. Wala na po, matitigas na po yung mga politiko na yan. Ang pinangangalandakan nila, mananalo kami kahit hindi namin kontrahin. No? Mananalo pa rin kami dahil sa pangalan namin. Sikat kami, Tito Soto, Lacson, si Pia Cayetano, mga Bilyar. Ito po mga kandidato niya, si Pacquiao, yung Tulfo Brothers. O sino pa? Ayan po dahil sa kasikatan nila, no? Ayan si Abalos, si Tol, kumusta ka na Tol? Kumusta na yung pantatridor mo sa mga Duterte, Tol? Ayan po, wala po silang say. Dalhin ni Marcos yung pera, kunin ni Marcos yung pera mula sa PhilHealth, Dehin Bokiki, kunin yung 117 billion PDIC, Dehin Bokiki yung mga yan. Tapos pagdating sa lalan, iboboto nyo pa rin. Yari lang tayo dyan. Pag sinabi niya na impeach si BP Sara,
Impeach talaga yan. Kaya kawawa po. No? Huwag po tayong bumoto. Wala po sila, oh. Hindi po sila nalulungkot na binawasan po yung AFP. Hindi po sila nalulungkot na yung modernization ng AFP ay binawasan. Wala po silang sinabi na yung education, pambili po ng computer ng mga bata, late na po yung DepEd. Ha? Wala pong sinabi lahat yan. Lahat po silang tumatakbo under Marcos. Dehin Bokiki. Ibig sabihin, hinahayaan lang nila. Wala silang say. Bakit pa natin iboboto yan? Pampadagdag lang sa kalaban yan. Ayan, katulad po niyan, no? Si Pepeng Kaliwete, tignan niyo yung sinasabi, di ba? Yan yung sinasabi. Yan po yung sinasabi natin. Nangangampanya para kay nangangampanya po para kay Lacson. Di ba? Ganyan lang po yan, simple lang po yan. Dito pa siya nangangampanya. Nakuha nyo? Pero tanong ko sa iyo, sino ba yung nangangampanya para kay Lacson? Tanong ko sa iyo, wag na yung mga ginawa kasi mahirapan kayong patunayan yan. Nagsalita ba man lang laban sa 117 ng PDIC? Nagsalita ba man lang? Wag na yung umaksyon, ha? Wag na yung aksyon. Nagsalita ba man lang? Putya, kung salita na. Kung salita na nga, wala na nga magawa sa salita eh. Paano pa action yan mga yan? Wala po. Hindi po sila nagsasalita. Hindi po sila pumupuna. Pero nung si BP Sara ay nagsalita na huhukayin yung lahat yung mga yan, bumanat. Huhukayin si Marcos. Binanatan ng lahat yan si BP Sara. Di ba? Yan yung sinasabi natin sa inyo. Kaya ito po, unline up natin. Marcoleta, Kibuloy, Vic Rodriguez, yung dalawa nating senador, Bungo at saka Bato. Yung tatlo po nating attorney sa PDP. Si Hinlo, si Lambino at saka to si Bundok. Tsaka si Chavit Singson. Yun lang po. Si pa pala, Best Actor, Ipe Rodriguez. Ipe Rodriguez. Ipe Salvador. Kaya sama-sama rin po tayo sa mga INC. Makikisama po tayo riyan. Kasi po, hinihintay lang pong manalo tong mga to. Hinihintay lang pong manalo yung mga bagong batch nila ng senador. At tuloy-tuloy na po yan si BP Sara. Nakita niyo naman, wala silang magawa sa budget ni Martin. What Martin wants, Martin gets. Sa kanya yung akap na yan. Pinagmamalaki nila yan. Ngayon, wala tayong magawa lahat. Ano ba naman yan? Ayan ang sinasabi natin. Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Ito po. ICC. Ito, kakantsawan lang natin ng konti. Tandaan natin, yung pinakamasugid dyan sa pagsasabi, Salvador pala, yung pinakamasugid po dyan sa pagsasabi na darating na yung ICC warrant of arrest, wala pong iba kundi to si Trillanes, no? Tamahimik na po si Trillanes. Kasi wala na pong maniniwala sa kanila eh. Hindi po pwedeng papalit-palit lang kayo ng petsa. Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan po, hindi po tayo miyembro ng ICC. Ewan ko ba rito sa mga to, bakit nila ipinagpipilitan? No? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Katunayan po, hindi po makapag-imbestiga ng maayos. Yung sinasabi nila na marami na raw napadala raw ng mga ebidensya, bakit nananawagan pa yung ICC na lumantad yung mga testigo? Ibig sabihin, yung mga naunang testigo ay hindi po kapanipaniwala. Di po ba? Hindi po miski yung ICC na mismo, hindi pa rin maniwala sa inyo.
Ayusin nyo kasi. Kaya kayo, nagmumukha kayong sinungaling. Yan sila Haiderian, ito si Conti. Ha? Yan po yung nagsabi bago, sinabi niya noon kasi buwan-buwan may nagsasabi darating na, sumuko na po. Hindi na po nagsasalita si Trillanes tungkol sa pagdating ng warrant. Si Antonio, si dati pong SGS Supreme Court Justice. Ano na nga pangalan nun? Antonio? Nakalimutan ko. O, di ba? Si Justice Antonio Carpio. Hindi na rin po nagsasalita tungkol sa warrant of arrest. Si Haiderian, hindi na rin nagsasalita. O, ngayon si Conti. O, mapapahiya ka na kasi ang haba po ng pagitan eh. Nung palpak-palpak po, buwan-buwan nagsabi mula June, darating na, darating na. Sinabi na po ni Conti bago magtapos ng katapusan. So ibig sabihin, hindi po reliable tong mga to. Sa kanila tayo kumukuha ng balita tungkol sa ICC. Hindi po reliable. Makapal ang mukha ng mga nagsasabi na may warrant of arrest si Tatay Digong nang wala pa pong investigasyon. No? Wala pa nga investigasyon eh. Magkakaroon na ng warrant of arrest. Punta na po tayo dito sa iba pang usapin. Alam niyo po, ito pong usapin ng panay palusot na lang po itong mga Marcos followers eh, no? Sabi po rito, hindi po kasi madidinay, kahapon diniscuss natin, yun kagabi, no? Diniscuss po natin na si BBM po ang pinakamabilis na magdagdag ng utang ng Pilipinas. Walang proyektong malalaki, no? Lahat po yan continuation lang ng proyekto. Bukod po dyan, ito po, pagsabay na po natin to para isahan na lang. Ito pong sinabi rin po ni na nagbabalik kasi nawawala daw to, sabi nila eh. Nagkaroon na po ng maraming usapin tungkol po sa pagkawala nito ni Ted Filon. Ito po ang sinabi ni Ted Filon. 1.2 trillion ang budget deficit. May kaugnayan kasi yan dito sa pangungutang eh. Okay. Ibig pong sabihin ng 1.2 trillion budget deficit, para po madaling maunawaan, tayo po, pag sinabi pong deficit, yung budget po natin, mas malaki po ang ating budget kaysa sa kinikita natin. Parang kung kayo po, yung kinikita nyo sa pamilya, mas malaki po yung gastos, mababaon talaga tayo sa utang. O ngayon po, baka sabihin nyo naman, uutangin lang ba lahat yan? Hindi naman po. No? Ang pagkukunan po ng ipampupuno sa budget deficit, kaya si Marcos po, wala po tayo asahan dyan, panay budget deficit po yan. Ano po ang ipampupuno sa budget deficit? Kaya po palubog tayo eh. O, yung iba pong pagkikitaan, magbebenta tayo ng ari-arian, kaya po nakahilera na yung mga ibebenta nating ari-arian, magpa-privatize tayo ng mga pag-aari ng gobyerno, no? At saka uutang tayo. Bumalik na po tayo sa dati, nung panahon po ng tatay nito, at immediately after ng tatay nito, lubog na lubog yung ekonomiya ng bansa. Panahon po ni tatay ni Marcos, yung later part, palubog na po ang Pilipinas. Eh. Lubog na talaga tayo sa utang, lubog na. Wala na pong gustong magpautang sa atin, kaya nga po pumapasok na yung IMF. Yan po ang nakakatakot, no? Real talk po yan. Tuwing papasok po ang IMF, delikado po yung bansa na yan. Bakit? Kasi po, tinitiyak po ng IMF na makakabayad pa tayo ng utang kaya sila pumapasok. Narinig nyo ba yung IMF na pinag-uusapan natin nung 6 na taon ni Duterte? Wala po. Wala pong pinag-uusapang IMF nun. Ibig sabihin, hindi po papasok yung IMF kung sa tingin po ng mga IMF World Bank,
ay wala pong ay kaya pa po ng bansa. Real talk po, sangkatutak po kaya po tayo may build. No? Dahil ang dami pong pumapasok dito na foreign capital. Yan po yan. Yung po sinasabi niyong maraming inutang, yung mga lahat ng presidente, tama po yan. Ang pangungutang po ay kapital po yan. Lalo na kung ang pinag-uutangan mo may balik. No? Halimbawa po, saan po ginamit ni Duterte yung mga pinag-utangan? Build. At saka po sa pandemya. Sa pandemya po, kapit sa patalim tayo. Bagsak po lahat ng ekonomiya ng buong mundo. Swerte natin si Duterte ang ating presidente. Malaki ang tiwala sa kanya ng buong mundo. Wala tayong problema sa utang. Hindi po tayo nagtinda. Wala pong malawakan na pagbebenta ng ginto. Pero pag nagbenta ba tayo ng ginto nun, justified? Opo, pandemya. Pero hindi natin ginawa yan.